Hello mga ka-Topgoods! Welcome to Tito Mike's Kitchen. Halika magluto tayo ng isa sa mga favorite kong Ilocano dish, ang igado. Let's Ngayon go, magluluto ko igado. ng igado. So, first, ganito, hiniwa ko na yung baboy ng paganito siya. Medyo pahaba, ano? So, imamarinate lang natin siya muna sa toyo. Again, ang niluluto ko ay good for 2 lang. Dalawa lang naman kami. Konting toyo. Ayan. And then, i-marinate natin siya sa... lagyan muna natin ng paminta. And then, kalamansi. Madali lang to guys. Another favorite sa mga karinderya. So, yan. Ma'am, ihiwalay din natin yung yung atay. So, yun. Halo-halo. Then, marinate. Kasi uulam namin ito mamayang gabi. Okay. Yan. Okay. Next, marinate natin ng atay. Yung atay, may nakuha ako konti dun sa ref, no? Parang ganun lang. Kaya lang, bakit magkahiwalay? Pareho lang naman. Kasi magkahiwalay natin silang igisa. Mabilis kasi maluto tong atay. So, yun. Para hindi madurog. So, bigaan natin ng kalamansi. Siguro mga 3 to. And that's it. So, and I think 3 na yan, ano? Okay. So, that's it. Mix. Ay, gumagalaw. Magagamit natin itong sauce niya mamaya sa magiging sabaw or sauce na itong igado na to. That's it. Marinate natin. Guys, so now it's dinner time. So magluluto tayo. Mabilis lang to, no? Ito na yung minarinate kong atay. Ang gagawin natin, isi-sear lang natin siya. Unahin na natin si atay. Hindi natin siya na madabasa. So yan, ito na nga, ano. Actually, kaya ako na-intriga dito. Kasi pag isa to sa mga favorite dishes na binibili ko sa mga karinderya. Talaga laman ako ng karinderya. Kasi naman kasi yung mga restaurant. Isa mas masarap talaga yun sa sa karinderya. Sa totoo lang. Sa fast food, minsan kasi nakakasawa na rin, di ba? So, may nabibilan ako ng ganito sa may bandang Pasig at saka sa may gawing Taft. Sarap niya talaga. Akala ko nga nung una, menudo to. Tapos, igudo palang pangalan. Baka akala ko menudo version ng ng Ilocos. So, yun. Sarap niya. Tapos ngayon, tatry na natin. First time ko magluto nito. So, yun. Pero kung kayo, mamaya makikita nyo, medyo dark kasi siya. Pwede nyo i-adjust yung pwede rin bawasan nyo ng konti ng suka, konting toyo, para medyo lighter yung alat, saka yung asim. So, yun. So, depende nga sa inyo yan, di ba? So, ayan. So, tanggalin lang natin tong atay. And then, since meron na siyang konting racinate, yung susunod naman nating ipipirito itong baboy. And that is our ipirito sear. So, hindi na natin pinalitan yung mantika since magsasama naman din sila. Sear lang natin siya para magkaroon siya ng rusted. Again, good for
3 to 4 siguro to. Although dalawa lang kaming kakain, kaya konti lang yan. Baka may maghanash na naman. Kasi no, anyways, dalawa lang po kaming sa bahay. Kaya ganyan kakaunti lang po. Pwede niya maulitin yan eh. Pwede sinangag. Ang sarap sa sinangag na maraming bawang. Amoy ko pa rin yung atay. Yung kanyang pinagpirituhang katas. Still here. Ayan, ang sarap na ito. Sabi nila marami daw version tong may Ilocano. Ang alam ko kasi sa Ilocos to Ilocano region to nag-originate. So iba mga version na lang nila yan. Let's give credits to the original, diba? Ayan, sear lang natin. Ayan. Searing means parang saute, pero parang ika-capture lang natin yung lasa niya sa loob. Ayan guys, medyo nagpo-brown na yung paligid ng pork. So, pwede na natin dito rin mag-isa, no? Para hindi na natin, pahirapan ng ating sarili. Ayan. Nahin natin ang sibuyas. And then, after that, kasi natin ang bawang. Okay, matakot medyo maitim-itim kasi ay nako yung dogs. Okay, matakot ka na may itim-itim kasi toyo naman yun, no? Yan. And then, siyang i-mix. Runner. Ayan. Tapos, mamaya natin to, papalambutin natin sandali. So, babalik natin yung pinagmarinitan. Ayun, no? Tapos, 1/4 or 1/8 cup ng water. And then we will put itong liver spread. Kahit kalahati lang. Okay. Yun. Tapos, lagyan natin konting. Ito yung instead of calamansi, they use sugar. And siya yung pinaka balance niya. So put paminta. Then cover natin. Kuluin natin 5 to 10 minutes hanggang sa maubos yung tubig. Kalimutan, lagyan natin ng laurel. Dalawang laurel. Ayan. Pwede na siyang haluin. Huwag niyo haluin nang hindi pa kumukulo, mahihilaw ang suka. Andyan na naman. Isip. Lagyan natin ng laurel, nilagay ko na. Sorry, nabangga ng aso. Tapos, ayan. Don't forget.
So, pakuluin lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa medyo mag-reduce lang ng konti kasi may ilalagay pa tayo yung sabaw niya, no? Para mag-reduce, may ilalagay tayo yung atay. And after mga 5 minutes na pagkulo, so ayan, ganyan, ilalagay natin yung ating sinir na atay. Ayan. Ayan. Okay. Ganun. Actually, masarap to sa ano. Pero ano ko nakakainan dati sa saan ba to? Sa Monumento tsaka sa Pasig. Masarap yung ganito nila. And then we will put natin carrots. So ganyan yung ginawa kong hiwa ng carrots. Yung iba naglalagay pa ng ang tawag doon, patatas, pero ako okay na ako dito. Kung medyo marami kayo sa family, pwede nyo lagyan ng patatas. Pero yung mga Ilocano yata walang ganun. Pero for the purpose of family members, yan. Patuyin lang natin. Lagyan natin ng konting bechin. So, hindi ko muna siya lalagyan ng kasi baka maalat na. Mamaya titikman natin. Ayan. Medyo paubos na yung sauce. So, pwede na natin ilagay ang ating before that pala, lagyan natin yung konting sugar. Konti lang. Pang balance lang nung asin. Meron siyang taglay na asin. Ayan. We can take na itong mga dahon, pwede na natin tanggalin. Nakuha na natin yung gusto natin lasa at aroma niya. And then, we will put na the green peas. And then, we'll put na the bell pepper. So, diba guys, ang dali lang. Ayun. Ganun lang. Konting luto na lang, konting tuyot ng sauce, ready to serve na ang ating igado. Diba? Tongga. And guys, i-plate na natin. Medyo madami to in fairness naman sa kanila. Siguro mga 5 to 6 servings kasi nga saka rin ng igado. Yun o. Tongga. Ayun, igado. Igado mga Ilocano. And that's it! May igado. Nakakainganyo naman itong igado. Bongga! Try nyo to guys. Natikman ko na ang sarap. Pero bago kayo tumikim at magluto, try nyo muna mag-subscribe. Yun lang. Bye!